Posible ba ang kapayapaan sa gitnang silangan? Nitong linggo, may balitang nagsasabing posible ito. Baka nakita mo ito bilang kwento ng langis. Pero mas mahalaga ito kaysa sa simpleng anunsyong pinansyal. May paparating na pagbabago sa gitnang silangan at hindi ito tungkol sa Iran. Ito ang Mir kay Sean JNS TV. Simulan na natin. Noong Mayo 1, 2026 opisyal na umatras ang United Arab Emirates mula sa OPEC matapos ang 59 na taon ng pagiging miyembro. Malaking balita ito. Para maintindihan ito, kailangan nating magsimula sa simula dahil ang OPEC ay organisasyong madalas marinig pero bihira maintindihan. Ang OPEC ay nangangahulugang Organization of Petroleum Exporting Countries. Itinatag ito noong 1960 at 65 ng 5 miyembro. Iraq, Iran, Kuwait, Saudi Arabia, at kapansin-pansin, Venezuela. Dapat mapansin agad na hindi lang ito isang purong Arabong organisasyon. Isa itong organisasyon ng langis. Malaki ang epekto ng pagkakaibang ito. Pero pag-uusapan pa natin ito mamaya. Ang opisyal na layunin ng OPEC ay ang koordinasyon at pag-iisa ng mga patakaran sa petrolyo ng mga bansang kasapi at pagtukoy ng pinakamabisang paraan para maprotektahan ang kanilang mga interes, individual at kolektibo. Nasa simpleng salita ay nangangahulugan na kami ang nagdedesisyon ng sama-sama kung gaano karaming langis ang aming ipoproduce para makontrol namin ang presyo ng langis sa mundo sa paraang makikinabang kami. Kami ng mga bansang kasapi ng OPEC. Paano nga ba gumagana yon? Tinatawag ng mga ekonomista ang langis na kalakal, materyal na halos pareho saan man bilhin, tulad ng trigo o ginto. Ang presyo nito ay nakadepende sa supply at demand sa buong mundo. Kapag marami ang langis, bumababa ang presyo. Kapag kaunti, tumataas. Hindi lang ito pinagkukunan ng enerhiya. Isa ito sa pangunahing kalakal sa mundo. Ginagamit sa paggawa ng plastic, pataba, gamot, at nagpapatakbo ng mga barkong nagdadala ng produkto sa dagat. Ito ang nagpapatakbo ng mga pabrika na gumagawa ng pag-aari mo. Kapag tumaas ang presyo ng langis, tumataas din ang gasto sa paggawa at pagpapadala ng halos lahat. Ang biglang pagtaas ng presyo ng langis ay mabilis mapamahal sa lahat ng bagay at napapabaga sa pandigdigang ekonomiya. Kung may malaking reserba ka ng langis at gas, malaki ang kapangyarihan mo. Pero mangyayari lang ito kung magsasama-sama kayong lahat. Kapag bawat isa ay magbumba ng gusto nila, mapupuno ang merkado, babagsak ang presyo, at lahat ay mas kaunti ang kikitain. Iyan ang lohika sa likod ng OPEC. Kung sabay-sabay kayo mag-produce, sabay-sabay din kayo maglilimita, magtatakda ng presyo, at sabay-sabay kikita. Ang mga founding members nito ay sama-samang kumokontrol ng halos kalahati ng lahat ng produksyon ng langis sa buong mundo, na ibig sabihin, kung magkasundo silang bawasan ng produksyon, maaari nilang baguhin ng malaki ang presyo ng langis sa buong mundo. Napakalaking kapangyarihan sa buong pandaigdigang ekonomiya. At ito ay nasa kamay ng isang kartel. OPEC. Hindi naman talaga mahal ng lahat ang kartel na ito at dumaan na rin ito sa malalaking pagsubok sa paglipas ng mga taon. Ang uning dagok ay nagmula sa Estados Unidos noong dekada 2000 nang paghusay ng mga Amerikanong kumpanya ang fracking, isang teknik na nagpapalabas ng langis at gas mula sa matitigas na batong ilalim ng lupa. Ang resulta nito ay isang revolusyon sa enerhiya na naglagay sa Estados Unidos bilang isa sa pinakamalalaking tagagawa ng langis sa mundo. Mas malaki pa kaysa Saudi Arabia. At sa katunayan, mas malaki pa kaysa Russia. Bilang tugon, nagpasya ang OPEC noong 2016 na palawakin ito at naging kilala bilang OPEC Plus, kung saan isinama ang 12-12 ng karagdagang mga bansa at pinakamahalaga ang Russia upang sabay-sabay na mag-koordina ng pagbabawas ng produksyon. Ngayon, nagkaisa na ang mga bansang Ruso at Arabo gamit ang langis laban sa kanlurang hemisperyo. Noong 2019, umalis ang Qatar sa OPEC na naging pangalawang malaking dagok. Pagkatapos, tinanggal ng Estados Unidos si Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela sa kapangyarihan mas maaga ngayong taon. Ang Venezuela ay isa sa 5 orihinal na miyembro ng OPEC at may pinakamalaking reserbang langis sa mundo. Ngayon, ang Venezuela, na medyo nakaayon sa Washington, unti-unting lumalakas ang ugnayan na nagdudulot ng pangmatagalang banta sa koordinasyon ng produksyon ng Saudi at Russia na humubog sa pandaigdigang merkado ng langis sa nakalaang dekada. Nang umalis ang UAE ngayong linggo, ang OPEC ay humaharap na sa mga pagsubok mula sa 3 direksyon. Ang pag-alis ng UAE ay hindi simula ng katapusan ng OPEC. Maaring ito na mismo ang katapusan ng katapusan. At hindi lang ang UAE ang kumikilos na mag-isa. Kapag tiningnan mo kung paano pinalakas ng Estados Unidos ang impluwensya nito sa pandaigdigang merkado ng langis, makikita mong napakahalaga nito dahil ito ang pinakamalaking tagagawa ng langis sa mundo at lalo pang pinatibay ang impluwensya sa Venezuela. Ngayon, isa sa pinakamalalapit nitong kaalyadong Arabo, UAE, ay tumiwalag sa OPEC para iayaw ng produksyon sa interes pang ekonomiya ng Amerika. United Arab Emirates, the UAE. Umalis sila sa OPEC
Ano sa tingin mo tungkol dito? Ang US, UAE at Venezuela ay magkasamang may produksyon at reserbang langis na nalalampasan na ang pinagsama ng iba pang OPEC members. Hindi naman ipagkukunwari na may eksaktong paghahati sa pagitan ng Russia at Saudi Arabia ngayon at ng UAE at ng kanluran. Pero may seryosong pagbabagong nangyayari. Pabago-bago at malalim ang ugnayan ng merkado. Sa unang pagkakataon mula dekada 1900, at anin na po lumalayo na ang mga trend mula sa kartel na kumokontrol sa presyo ng langis, papunta sa mas kanluraning kaayusan ng enerhiya. Isa itong mahalagang pagbabago kahit naabutan pa ng ilang taon bago ito tuluyang magkatotoo. Para maintindihan kung bakit ito mahalaga, dapat mo ring alam na ang OPEC ay lading inilalarawan bilang isang pang-ekonomiyang organisasyon. Karamihan ng mga salitang ginamit natin ay tungkol sa pananalapi. Mula pa noong simula, ginamit na talaga ito bilang pampulitikang sandata. Ang dalawang pinakamahalagang halimbawa nito ay parehong ginamit ng mga bansang talagang hindi kaalyado ng kanluran. Ibig sabihin ng mga bansang Arabo para pahinayin ang mga interes ng kanluran. Noong Oktubre, 1973, at 73 biglang inatake ng Ehipto at Syria ang Israel sa Yom Kippur, ang pinakamabanal na araw sa kalendaryong Hudyo, at labis itong ikinagulat ng Israel. Isa ito sa pinakamalalang digmaan ng Israel. Pero sa loob ng 3 linggo, natawid nila ang Suez Canal, napaligiran ng hukbong Ehipsyo, at nabaligtad ang laban. Ganun kalaki ang naging kalamangan. Kaya nakialam ang Estados Unidos at Unyong Sobyet para sa tigil putukan bago tuluyang makamit ng Israel ang ganap na tagumpay. Nanalo ang Israel at natalo ang mga hukbong Arabo. Ngunit nagpasya ang mga Arabong miyembro ng OPEC, Saudi Arabia, Kuwait, UAE, Qatar, Libya, Iraq at Algeria, natutugon sila sa pagkatalo sa pamamagitan ng ekonomikong digmaan laban sa kanluran. Nagpatupad sila ng embargo sa langis laban sa US, Canada, Japan, Netherlands at UK, mga sumuporta sa Israel. At binawasan ang produksyon ng langis ng 5% kada buwan, hanggang matugunan ang kanilang mga hinihingi. Naging kalamidad ang resulta. 4 na beses tumaas ang presyo ng langis overnight. At sa Estados Unidos, nagkaroon ng mahahabang pila ng sasakyan para sa gasolina. Nag-antay ng oras ang mga tao para magpakarga ng gasolina. Depende kung odd o even na araw batay sa numero ng plaka. Biglang tumaas ang inflasyon. Bumagsak ang ekonomiya at nauwi sa stagflation. Mataas ang inflasyon at mabagal ang paglago. At ilang taon bago nakabawi ang kanlurang mga ekonomiya. Hindi nakuha ng mga Arabo ang kanilang layuning pampulitika dahil hindi kayang tuloy-tuloy na bawasan ng mga bansang kasapi sa OPEC na malalaki ang populasyon ng produksyon. At nanatili ang mataas na presyo ng langis kahit tapos na ang embargo. Wala na ang panahon ng murang at matatag na enerhiyang nagpasigla sa ekonomiyang kanluranin matapos ang digmaan. At ito ay dahil nagpasya ang OPEC na gamitin ang kanilang kapangyarihan sa langis para sa mga layuning pampulitika. Ginamit nila ang kontrol sa langis bilang sandata upang parusahan ang mundo dahil nanalo ang Israel sa isang digmaan. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang nangyayari. Noong 2022, nang salakain ng Rusya ang Ukraine, at tandaan, bahagi ang Rusya ng OPEC+, nagmadali ang kanluran na mapatupad ng mga parusa. Nagbaba ang OPEC ng produksyon at pinanatiling mataas ang presyo, kahit kailangan ng kanluran na bumaba ito para mapanatili ang pressure sa ekonomiya ng Moscow at mapatigil ang digmaan. Naging mekanismo ang OPEC para hadlangan ang layunin ng kanluran sa panlabas na pulisya, gaya noong 1973. Laging magkaugnay ang pampulitika at pang-ekonomiyang interes ng kartel, na kadalasan ay hindi tugma sa layunin ng demokratikong mundo. Ang hindi pagkakatugma ang dahilan kaya umaalis ang UAE matapos ang 59 na taon dahil matagal nang hindi maganda ang kanilang relasyon. Para maintindihan kung bakit ito naging hindi komportable, dapat mong malaman kung ano ang UAE. Ang United Arab Emirates ay binubuo ng 7 emirates na nagkaisa noong 1971. Naging miyembro rin agad ito ng OPEC dahil isa sa mga emirates ay miyembro na noon. Kwenta yan para sa ibang pagkakataon. Pero ito ang napapakaiba talaga sa UAE kumpara sa halos lahat ng ibang miyembro ng OPEC. Sa nakalipas sa 3 dekada, ang UAE, lalo na ang Dubai, ay gumawa ng isang estratehikong desisyon na bumuo ng isang ekonomiya na hindi pangunahing umaasa sa langis. Malaki ang ininvest nila sa turismo, pinansya, kalakalan, real estate, teknolohiya at logistics. At ang resulta nito ay ngayon, ang Dubai ay isa sa mga pinakabinibisitang lungsod sa mundo, tahanan ng isa sa pinakaabalang paliparan sa buong mundo, isang pandaigdigang sentro ng pananalapi, at isang lugar kung saan mga taong mula sa mahigit 200 nasyonalidad ang namumuhay at nagtatrabaho. Nahihikayat sila sa Dubai dahil sa mababang buwis, pro-negosyong patakaran, at mataas na kalidad ng pamumuhay na maihahambing, o mas maganda pa sa iba.
Ibig sabihin, mas nakatalina ang kalusugan ng ekonomiya ng UAE sa pandaigdigang paglago kaysa sa presyo ng langis. At ito ay nadudulot ng pangunahing salungatan ng interes sa Saudi Arabia, na wala pang sari-saring ekonomiya at umaasa sa kita mula sa langis upang pundohan ang kanilang kamahalaan, na nangangailangan ng presyo na higit sa humigit kumulang $80 kada bariles upang mapanatiling balanse ang pambansang budget. Kung mapanuri ka, makikita mong matagal nang malinaw sa kilos ng UAE ang plano nilang umalis sa OPEC. Naglaan sila ng $150 bilyong para palakihin ang kapasidad sa produksyon ng langis hanggang 4.8 milyong bariles kada araw. Bakit nila gagawin yun kung ayon sa quota ng OPEC? 3.2 bilyong bariles lang kada araw ang pwede nilang i-produce. Ang 30% na agwat sa pagitan ng kakayahan nila at pinapayagan ng gawin ay nagdudulot ng malaking perang hindi nila kinikita araw-araw. At kailangan nilang sundin yon dahil sinabi ng cartel ng OPEC. Matagal nang naiipon ng tensyon at naghanap na talaga ng paraan ng UAE para makaalis. Sinimula ng bigmaan laban sa Iran noong Pebrero 28, 2026 nang magsagawa ng magkasanib na pag-atake ang Estados Unidos at Israel sa ilalim ng Operation Epic Fury. Pero hindi sa Israel at Amerika pangunahing gumanti ang Iran. Ang pinakamabigat na ganti ng Iran ay laban sa mga estadong Arabo sa Gulpo, na ilang taon nang bumubuo ng diplomatikong ugnayan, nagho-host ng negosasyon, nagpapadali ng lihim na usapan, at pumirma ng mga kasunduan para sa normalisasyon. Muling binuksan ng UAE ang embahada nito sa Tehran at pinanatili ang mahalagang ugnayang pang-ekonomiya sa Iran, bahagi bilang tunay na diplomatikong pagsisikap at bahagi bilang panigurong hakbang sa isang mapanganib na kapitbahayan dahil kailangan nila ang Iran para sa kanilang pag-export ng langis. Noong 2023, pumirma ang Saudi Arabia ng kasunduang muling pakikipagkaibigan sa Iran sa tulong ng China. Naging tagapamagitan ang Qatar sa usapang nuclear ng Iran at Estados Unidos. Pero binumba pa rin sila ng Iran. Sa simula ng digmaan, mas maraming ballistic missiles ang pinakawalan ng Iran sa Gulf Arab states kaysa sa Israel. Halos doble pa. Ang bansang itinuturing nitong pangunahing kaaway. Nasunog ang pinakamalaking oil refinery sa Saudi Arabia. Nagpakawala ang Iran ng 537 ballistic missiles at mahigit 2,000 drones noong Abril siyam. Grabe yon. At yon ay sa UAE pa lang. Pumatay sila ng 13 at nasugatan ng mahigit 200 sibilyan mula sa 12 dosenang nasyonalidad sa isang bansang walang kinalaman sa pag-atake sa Iran maliban sa kasunduang pangkapayapaan nito sa Israel. Tinamaan ang mga gusaling tirahan, hotel sa Palm Jumeirah, at paulit-ulit na tinarget ang Dubai International Airport. Tinamaan ang pasilidad ng Qatar, isa sa pinakamalalaking lugar ng produksyon ng liquefied natural gas sa mundo. Kaya itinigil ng Qatar Energy ang produksyon ng NLNG matapos ang insidente. At pagkatapos ay epektibong isinara ng Iran ang kipot ng Hormuz, na nagdadala sa atin sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng heograpiya sa kwentong ito. Malamang narinig mo na ang kipot na ito. Pero para sa hindi pa, matatagpuan ito sa pagitan ng Iran sa hilaga at Oman sa timog. Sa pinakamakipot na bahagi, 21 milya lang ang lapad nito. 20% ng lahat ng langis at gas na kinokonsumo sa mundo. Humigit kumulang 21 milyong bariles ng langis kada araw ay dumadaan sa strait na ito. Mula Saudi Arabia, Iraq, Qatar, UAE, papunta sa mga pamilihan sa Asia, Europa at iba pa. Hinigpitan ng Iran ang galaw sa strait. Hindi nila ito lubusang isinara at di na rin kailangan gawin. Dahil sa paghihigpit, tumaas ang gasto sa insurance ng mga barko. Nagbago ng ruta ang maraming kumpanya. Bumaba ang daloy ng langis at nagsimulang tumaas ang presyo nito. Umabot ito ng mahigit $110 kada barilas. Ang presyo ng gasolina sa Estados Unidos ay nagsimulang lumampas ng $4 kada galon. Nagsimulang maramdaman ng pandigdigang ekonomiya ang totoong hirap. May alternatibo ang UAE. Nagatayo sila ng pipeline sa daungan nila sa Fahera, labas ng kipot sa Golpo ng Oman. Pero kaya lang ito ang 1.7 milyong bagilas kada araw, malayo sa target nilang 5 milyong bagilas kada araw. Kaya ang UAE ay naipit sa magkabilang panig. May kartel sa isang banda na nagsasabing hindi sila pwedeng mag-produce ng mas marami. At ngayon naman ay sinasakal ng Iran ang kanilang mga luta ng pag-export sa kabila. Mga problema ang alam na nilang darating, at ito ang dahilan at panahon kung kailan nila ginawa ang desisyon. Matalino ang timing ng pag-alis nila sa OPEC na yon. Nananatiling limitado ang kipot, tuloy pa rin ang digmaan, pabago-bago ang presyo, at walang ituturo sa UAE bilang responsabale. Ang nakaka-interes dito, hindi mo ginagawa ang desisyong ito batay sa kasalukuyang sitwasyon dahil hindi ito panandaliang desisyon. Sa totoo lang, ito ay desisyon mo based sa paniniwala mo sa magiging kalagayan 6 na buwan o ilang taon mula ngayon. Ano ang ibig kong sabihin? Ang pag-alis ng UAE sa OPEC ay hindi lang basta pustahan.
Ito ay hakbang para tapusin ang kontrol ng Iran sa kipot ng Hormuz. Tiningnan ng UAE ang dalawang posibleng daan tungo sa resulta. Sa parehong sitwasyon, maganda ang kanilang posisyon. Ang unang paraan ay ang pagkawala ng kontrol ng Iran sa kipot, maaring dulot ng digmaan, pandoob na krisis, o pagbabago ng pamahalaan. Sa sandaling mawala ang banta na yon, magpapatuloy ang komersyal na pagpapadala, babalik sa normal ang gastos insurance, at muling mabubukas ang Hormuz Corridor. Handa ang UAE na agad magbaha ng langis sa merkado kahit walang OPEC quota, kaya matutulungan nila ang inaasahang paglago ng ekonomiya. Ang pakalarong landas ay isang kasunduang bunga ng negosasyon. Pero kahit ganon, kung mabubuhay pa rin ang Islamic Republic, nagsisimula ng mapagtanto ng mundo. Natutunan ng bawat pangunahing consumer ng enerhiya ang masakit na aral na ang pagdaan ng 20% ng pandaigdigang supply ng langis. Ang pagpapaagos ng supply sa isang makitid na lagusan na kontrolado ng isang kaaway na kapangyarihan ay talagang isang napakabubong ideya. Ang Europa, Asia at Estados Unidos, lahat sila ay naghahanap ng mga alternatibo at nagsisimula ng bumuo ng mga alternatibong iyon. Bagawa sila ng mga pinagkukunan ng supply na hindi umaasa sa kabutihang loob ng Iran. Ang UAE na may terminal na gumagana na sa labas ng kipot at may kapasidad na palakihin ang produksyon ay naghahanap ng mga alternatibo. Naunawaan nila na kailangan nila itong gawin at magagamit nila. Ipinapakita ng desisyon nilang iwan ng OPEC na naniniwala silang may bagong umagang darating at gusto nilang tukuyin ito. Ito rin at mas mahalaga ay isang deklarasyon geopolitical at hindi lang isang desisyon pang-ekonomiya. Para maintindihan ang deklarasyon ng UAE, suriin ang mga desisyong ginawa nila sa nakaraang 6 na taon dahil magkakaugnay ang mga ito at tumuturo sa iisang direksyon. Noong 2020, nilagdaan ng UAE ang Abraham Accords para sa normalisasyon sa Israel. Sila ang unang estado sa Gulpo na gumawa nito, hindi dahil talagang pinilit sila ng Amerika, kundi dahil nakita nilang mahalaga sa pambansang interes ang relasyon sa Israel. Access sa teknolohiya, intelihensya, depensa ng Israel, at direktang channel sa Washington na wala sa ibang Arabong estado. Tiningnan nilang Israel at nakita nila ito bilang isang kaalyado, hindi isang kaaway. At sinabi nila ito ng hayagan, kahit na naging dahilan ito para hindi sila gaanong magustuhan ng kanilang mga kapitbahay na Arabo. Nang bombahin sila ng Iran, hindi umatras o humingi ng paumanhin ng UAE. At hindi rin nila sinubukang ayusin ang relasyon. Lalo pa nilang pinatibay ang paninindigan nila. 3 buwan mula nang magsimula ang digmaan, nalaman nating binigyan ng Israel ang UAE ng depensa at umalis na sila sa organisasyong, kabilang ang Iran, bilang isa sa mga nantatag, na ginamit noong 1973 para parusahan ng mundo matapos manalo ang Israel sa digmaan. Isang organisasyon na napipigilan ng ekonomiya dahil sa quota system at sa pagsakal ng Iran sa mga ruta ng export. Kahit dapat, kaalyado nila ang Iran. At kung ang OPEC ay hindi naman nagtutulungan bilang magkaalyado at nagtutulungan para sa presyo ng langis, ano pa ang silbi ng pagiging miyembro doon? Ang Abraham Accords, pagtugon sa agresyon ng Iran. At ngayon, pag-alis mula sa OPEC. Hindi magkaiba ang mga desisyon na ito. Isa lang ang desisyon na ito, paulit-ulit ng ginagawa sa iba't ibang anyo tungkol sa direksyong pinipili ng UAE. Patungo sa Estados Unidos, patungo sa Israel, patungo sa liberalisasyon ng ekonomiya, patungo sa hinaharap at palayo sa pagkakaisa ng mga Arabo, palayo sa anti-Israel na grupo, palayo sa impluensya ng Iran, at palayo sa OPEC. Pero hindi ganap na simple ang kwentong ito. May mas komplikadong aspeto rito na hindi lubos na naipapakita ng positibong pananaw lamang. Ang pag-alis ng UAE sa OPEC ay hindi lang paglayo sa Iran, kundi malinaw din pagdistansya mula sa Saudi Arabia. Ang ugnayan ng dalawang bansang ito na naging haligi ng katatagan sa Gulpo sa loob ng mga dekada ay dumaranas ngayon ng seryosong pagsubok na may di pa tiyak na epekto. Bawat dagdag na bariles ng langis na ibinobomba ng UAE ay bahagya ng papababa ng presyo sa pandaigdigang merkado na direktang nakaapekto sa kakayahan ng Saudi Arabia na balansehin ang kanilang badyet. Sa pag-alis ng UAE sa OPEC at pangakong magbumba ng langis ng todo, sinasabi nilang mas papahirapan nila ang badyet ng Saudi Arabia. Nangyayari ito habang gipit sa pera ang Saudi Arabia at lumalapit ang pananaw nila sa Qatar, kung gets mo ang ibig kong sabihin. Totoong-totoo talaga ang mas malawak na pagkakaiba ng estratehiya dito. Gumagawa na ng hakbang ang UAE, gaya ng Abraham Accords, mas malalim na ugnayan sa Washington at ngayon sa OPEC, na nagpapakita ng mas malayang patakarang panlabas na hindi na dumadaan sa ibang bansang Arabo gaya ng dati sa patakarang panlabas ng mga bansang Gulpo. Naikwento namin ang hidwaan sa JNS TV show ilang buwan ang nakaraan. Hindi pa ito crisis, pero lumalala at malaki ang paglayo mula sa mga Islamistang kilusan na dahan-dahang kinakampihan ng Saudi Arabia. Tingnan mo, hindi pa crisis ito pero lumalala na.
At ito ay isa pang malaking hakbang ng isang bansang Arabo na lumalayo mula sa mga Islamistang kilusan na unti-unting kinakampihan mismo ng Saudi Arabia. Sa loob ng mga dekada, ang kanluraning mundo, at lalo na ang sunod-sunod na administrasyon ng Amerika, ay kumilos sa paniniwalang ang gitnang silangan ay isang nagkakaisang blok na pangunahing tinutukoy ng kanilang pantutol sa Israel. Kapag may bansang Arabo na nakipag-ugnayan sa Israel, napupunta ito sa pampulitikang pag-iisa at tinataboy ng rehiyon. Ayon sa paniniwalang yon, hiniling ng patakaran ng Amerika na magbigay ang Israel ng konsesyon sa lupa, settlement, at negosasyon, kapalit ng tinatawag nilang pabor ng mga Arabo, na para bang ito ay isang bagay mula sa isang pinagmulan. Pinatunayan ng UAE na mali ang ganung pananaw. Hindi iisang blok ang mundo ng mga Arabo. Binubuo ito ng mga soberanong estado na may iba't ibang ekonomiya, pinuno, interes, at pananaw sa kinabukasan. At ang ilan sa mga estadong yon, yung mga tunay na umuunlad, umaakit ng pamumuhunan at may binubuo, ay nagpasya na ang kanilang kinabukasan ay mas kahalintulad ng pakikipagpartner sa Israel at Amerika kaysa sa pakikiisa sa Republikang Islamiko. Ang Abraham Accords ay isa sa mga patunay nito. Ang asal ng UAE nung digmaan sa Iran ay isa pa, at ang pag-alis mula sa OPEC ang pangatlo. Ito ang pinaka-estruktural dahil kumakatawan ito sa fundamental na pagbabago ng ekonomikong interes. Hindi lang isang kasunduang diplomatikong maaaring baligtarin ng susunod na pamahalaan. Hindi tiyak kung susunod ang ibang Arabong estado dahil pabago-bago ang dinamika at may sariling kalkulasyon ang bawat bansa. Ipinapakita ng UAE na may landas na gumagana. Huwag tayong magkunwari, hindi agad naging magkaibigan ang UAE at mga pagpapahalagang Amerikano at kanluranin. Sinusubukan nilang pabagsakin ang Saudi Arabia. Pero hindi yun ang totoo. Ang pag-alis ng UAE sa OPEC ay isang huwaran, isang malinaw na halimbawa ng nangyayari kapag pumili ang isang Arabong estado. Mas pinapahalagahan ang kasaganaan sa ekonomiya kaysa ideolohikal na pagkakaisa. Hinaharap kaysa nakaraan. At alyansang batay sa interes kaysa hinaing. Nasa mahalagang yugto tayo ng kasaysayan ng gitnang silangan. Ang digmaan sa Iran, tigil putukan, negosasyon sa nuklear, at kipot ng Hormuz ay sabay-sabay na nagaganap. Parang ang rehiyon ay nasa malayang pagbagsak at di alam kung saan babagsak. Pero nakita ko ang ginawa ng UAE ngayong linggo. Bansa itong binumba ng Iran, pero pinili pa rin ang Israel bilang kaalyado kahit di popular. Nagtayo ng dinamikong ekonomiya mula sa disyerto at ambisyon. Kamakailan lang, umalis ito sa 50, taong oil cartel na bahagyan itinatag upang parusahan ang karapatan ng Israel na umiral. Nakikita ko ang isang bansa na alam ang direksyon nito. Tumingin sa lumang sistema at nagpasya na kaya nitong mag-alok ng mas maganda. At ngayon ay gagamitin ng lakas ng ekonomiya para dito. Ano ang gusto kong ipunto? Madalas akong tanungin kung posible ang kapayapaan sa gitnang silangan. Sa tingin ko, ang tapat na sagot ay hindi sa parang utopian. Hindi hanggat hawak pa ito ng mga Islamistang radikal. May opsyon para sa mas mapayapang ekonomiya. Mga bansang magsasama para gawing hindi kapaki-pakinabang ang bigmaan, gaya ng UAE. Sinasabi ko ito ng maingat dahil kung ang ideolohiya nito ay tunay na kaugat sa paniniwalang Islamista, palabas lang lahat ito. Pinakita nila na mas kakampi sila sa atin kaysa sa mga Islamistang kapitbahay nila. At ang sagot na sinusulat nila ay isang pananaw kung saan umuunlad ang mga bansang Arabo sa pamamagitan ng pagbuo at hindi sa paggamit ng armas, sa pamamagitan ng pakikipag-partner sa ibang mga bansa, imbes na mag-boycott, sa pagharap sa hinaharap at hindi sa pagsubok na mamuhay sa nakaraan. Ito ay dapat bigyang pansin at maaring magdulot ng pag-asa. Kung binuksan mo ang balita nitong mga buwan, puro gitnang silangan ang laman. Digma ang kinasasangkutan ng Iran, UAE, Qatar at iba pa. At maaring nagtatanong kasi yung sarili kung bakit ganon. Well, simple lang ang sagot. Ang estratehikong lokasyon ng gitnang silangan ay nag-uugnay sa iba pang mga geopolitical na salik sa mundo. Habang ang balita ay tungkol sa langis at pananalapi, ito rin ay tungkol sa mas malaking bagay pa. Ang kapayapaan sa gitnang silangan ay mahalaga para sa pandaigdigang ekonomiya, hindi lang utopyang teorya. Habang sumusulong tayo, napagtatanto nating mahalaga ang paghahanap ng tamang tao at pagbibigay ng tamang insentibo para makalika ng mas matatag na mundo. Sa grupong teroristang Islamiko, hindi ito magagawa. Pero sa ibang bansa, gaya ng UAE, posibleng may pagbabago. Ito ay palatandaan ng maaring hitsura ng hinaharap. Kapag inilalarawan ng Israel ang sarili, hindi lang bilang estado ng mga Hudyo, kundi bilang matatag na sentrong pang-ekonomiya at lugar ng katatagan kung saan maayos ang kalakalan at umuunlad ng ekonomiya. Batay sa mga nangyayari sa gitnang silangan, posibleng kumalat ito. Hindi ako basta umaasa, at hindi rin ako nahuhumaling sa ideyang dapat tayong muntiwala sa mga bansang Islamist. Hindi ko akalaing yun ang pinakamatalinong estratehiya.
Mahalagang tandaan na kapag nabibigyan ng insentibo ang mga bansa at kaya natin itong tugunan, maaring may magbago. Ako si Ira Kay, magkikita tayo sa susunod.